Ano na mangyayari sa Senado ngayon na inaresto na nga nila si Jinggoy Estrada? At ano magiging mga legal na implikasyon nito sa proceedings ng impeachment at ilan pang mga susunod na magaganap dito sa ating Republika? Ito po muli si Attorney Mike Operario. Pag-usapan natin yan. At kanina nga, ang mainit na balita ay ang pag-aresto kay Jinggoy Estrada. Alam nyo, sa totoo lang, never kong ibinoto si Jinggoy Estrada. Kasi, well, the reputation, galing siya, anak siya ni Erap, Trapo, yung sort of those things. And to be fair with Jinggoy Estrada, ngayon lang ako humanga sa kanya. Kasi mayroon siyang pagkakataon, base doon sa mga reports na sila inuudyukan na sumama sa mayorya. Pwede namang mawala na itong kaso na ito, no? But he stood his ground. And dito ay humanga ako sa kanya, pati sa the way he handled it kanina. He was calm, he was composed, at very gentleman-like and statesman-like sa kanyang conduct kanina. Kaya, well, Senator Jinggoy Estrada, you proved me wrong. At inaamin ko yan. At ngayon na ikinulong na si Jinggoy Estrada at hindi pa nila naaprubahan yung pag-amyenda doon sa rules kung saan siya makakapag-participate. Kaya nga sana gusto ko talaga noon na igiit na nila na amyendahan yung rules, kahit na magalit, mag-walk out itong minority. Because the real plan of the minority really was to decimate, bawasan ng bilang ng mayorya para magkaroon sila ng advantage. Well, hindi lang si Jinggoy ang target dyan. Meron pang mga susunod. Nandiyan pa sila Villanueva, nandiyan pa sila Chis Escudero. And we're hoping na itong mga natitira na ito, despite of the fact na sigurado namang tatarget din sila ng administrasyon, ay manatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin at maging matatag. Dito muna talaga susukatin ang maturity ng isang pinuno sa panahon ng matinding pagsubok. And there is no challenge greater than this right now. This administration is a great challenge to those who are serving, yung mga totoong naglilingkod sa ating bayan. Because ang bansa natin ngayon, this is a country where no good deeds goes unpunished. Kung ikaw ay gumagawa ng mabuti, ikaw ay parurusahan. Pero kung ikaw ay masama, ay nako, kutakot na maleta ang aabutin mo. Bakit hindi makukumbinsin ninyo ang mga Pilipino na hindi politika itong motibo na to ng administrasyon? Well, it's so simple. Yung tinatarget nyo lahat nasa minority. Yung nandun sa majority, despite of the fact na mayroong mga involvement dyan sa mga flood control projects. Pati na rin sina Raffy Tulfo, sina Erwin Tulfo rather, dun sa kanilang party list, yung act sa CIS. Yung testimony ng 18 Marines at tilit na tinatakpan kasi nga may madadamay na mga senador na nasa majority. And wala pang kinakasuhang mga congressman na sa kasalukuyan. Nasaan na si Martin Romualdez? Nasaan na yung kaso dun sa mga 65 contractors? Yung 15 na mga favored na mga contractors daw who kumorner sa lahat ng mga kontrata ng flood control. Nasaan sila? Wala hanggang sa kasalukuyan. So, wag nyo kaming uululin, wag nyo kaming lolokohin na ito ay tungkol sa flood control. This is never about the flood control. This is about the impeachment process and your effort to prevent the investigation on the flood control. Hindi isang aksidente na on the day na muling bubuksan ang usapin sa flood control ay aarestuhin ng vice chairman. Hindi tayo mga utu-utu, hindi tayo mga tao sa mula na para pakitaan tayo ng ganito at bibigyan tayo ng kwento ng administrasyon na this is about the dispensation of justice. This is not about justice. This is about absolute political control. At iyan ang ginagawa ng administrasyon sa kasalukuyan. Ginagamit ang mga
ahensya ng pamahalaan, ng ombudsman, ng DOJ, they have weaponized the entire executive department against the people, against the representatives of the people. At ito ang nakakalungkot sa sitwasyon natin ngayon. Sapagkat itong administrasyon na ito, wala silang pakialam, alam natin iyan o hindi. They will do whatever it is that they need to do to protect themselves. Noong pong unang flood control investigation ni Rodante Marcoleta, nung pumutok na po yung statement ng mga Diskaya at nagbabanggit na ng mga pangalan, there was a frantic effort to remove the Senate President para magpalit ng leadership ng Blue Ribbon. And today, the same thing, kitang-kita natin, sinasabi na natin to paulit-ulit last week, there will be a frantic effort on the part of the administration na pigilan ng investigasyon tungkol dito sa flood control. And here it is. Nangyayari pa rin to hanggang sa kasalukuyan. There is now a unique situation in the Senate na kung hindi makakaboto si Jinggoy Estrada ay magkakaroon ng stalemate at 11-11. That is why I hope the Supreme Court finally comes out with a decision pagdating kay Bato de la Rosa, so that finally ma-resolve ito kung siya ba ay po pwede na magpiyansa dito sa Pilipinas o dapat ay isuko siya dito sa Pilipinas, because those are rights that are granted under the Rome Statute and our own laws in 9851 and under the extradition law ng Pilipinas. So, I hope, let us just pray na itong kaguluhan na ito na sa tingin ko ay ginawa at nakadesenyo naman talaga. At ito talaga ang plano ng administrasyon para guluhin ang investigasyon sa flood control, because they don't want us to find out the truth. Gusto nilang itago itong katotohanan tungkol dito. This is not about justice. This is not about accountability. This is about hiding the truth at gagawin ng lahat ng gobyerno para hindi lumabas ang katotohanan tungkol dito sa mga malawakang nakawan dito sa ating bayan. Pero ang Pilipinas, ang mga iskombro, hindi nyo na maloloko, sapagkat patuloy kaming nagmamasid, kami ay makikialam, and patuloy kaming magsisipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.